says, "For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace." Let's pray. Salamat Panginoon sa mensahe ng nasa karon, pagkasi ng Ginoo. We pray na magiging tayo mag-aati sa pagsapag sa mga kasulta sa Ginoo na sa kanang mensahe sa mga pamaagi ng sa Ginoo sa mga pamaagi na kagulat ng pagkakay kanila sa ating safety. We ask for the protection of the nations sa inyo, higit sa mga kasulungan, words ng Ginoo sa mga wakal. We can now read with this word, yours to Ginoo, hinot na mag-order sumbalan o nagkagasi sa mga kasulungan. This was a prayer in His name. Amen. Thank ka. Salamat po sa Ginoo po sa opportunity na po na makashare sa iyang tulong. And then, sa pagdala po, salamat po sa Ginoo po sa puso at sa good health maghatag sa Ginoo. Kaya muli Ginoo with advance in December is grabe sa pagka ba grabe kaya kay nalagyan natin sa report, and then closing na ba pasagutin mo na before mag-end ang year ang gamot will take pero ka na siyang opisina kung sa kwarta na last week karoon sa mga opisina na ba kaya next week na naman magtuan leave na kaya kung kinahanglan man ng leave kaya yung nagpuro sa pasukan closing na sa karong na week, pinaspasan ko sa submit ng report not only for local lang mga reportings including po sa club, national mga reporting na pinanghalan ko rin sa club. Pero ika walang schedule to despite sa mga schedule kaya kung alagin niya palang Ginoo na manage on time kung na natin ang usog, sustain sa guidance na hatag sa Ginoo. To make it ang mga reports is hindi mo ganit na lapse sa mga targets na ginatag sa especially sa management at sa lahat po sa ginagawa sa pag-provide sa talagang kinahanglan sa production kasi naman talagang kayo pero no ito ay emphasis for this month is about birth of Jesus Christ for the pagkatao. Yung ato ang passage is ibang familiar na yun siya na passage tapos yun isa po na ako po nag-inline sa maong akong i-share ng mensahe sa karong na kapilin mo. Ang atong passage is informed siya sa in Isaiah chapter 9. Hindi lagi na ito makita, di buko ba Isaiah is matawag din natin na siya. Kaya ako as kuwan ka ng gusto ko na ito iba. Nakapan ko, hindi yung inom na whole nga seminar ko dyan sa hermeneutics. Kailangan ko yung nag-ano diya si Juan Pastor Chris John Coso. Hindi siya inom galing ang formal siya na session na bayan sa hermeneutics. But wala ito word kami naglaluro ko sa hidra sa Disney. Brian, Pastor Chris John. Kaya po kami may bulutod na wala ko may background ko about hermeneutics. Tapos muli siya lang na ang book of Isaiah is itawag na siya ng messianic na kuwan na ng prophecy. Itawag na siya ng prophecy na pwede kadaan na naagwi Messiah or Savior na gihulat yun especially ang gina-highlight ng mga Israelites. Is pinagkita dito na advance na ay diba kita as Christian or kuwan diba matagos ang yun nato is minahanglan dito ang Savior kuwan tapos
Also, kung tanaw po na po sa context sa noong passage na pinibasa, when we basa po yung tanan na first is about the hope of the one coming Messiah. Pero pagka next na po tayo na passage niya, cut-off niya sa 8, kailangan mo makita po ba ang kasupok po sa Ginoo. Kaya yung paano rin nga, set up po rin nga sa sa Israelites sa nanakay is di-invade sila sa Syrian. Tapos nalagyan itong kung kay maugin pa yan na discipline sa Ginoo may paabos yung mga kaanakan. Pag once they are not faithfully following God, iyan yung galaw ng pag-invade, i-invade siya sa Syria before na na-excel sa Babylon. Dahil sa itong mga short lang na tumaling na nag-review sa mga book sa passage na karon na hindi na kung kita sa itong passage na from the start sa scripture nag-declare na sa Ginoo na magpadala din siya to Savior. Gusto ko nagpila ka katuigan kay kanin po siya nga kuwan disulat or istorya ni Isaiah according to scholars 700 years before natao si Christ. So kasunod pila kasi centuries simulat sa mga Israelites na suffer sa sila sa fury, exile, oppression, kaya may oppression. But, we have na kumukita, God never forget His word. And once ngayon nila yung magpadala, ibigin mo na kuhaan mo namin. Or, magulong ikalugay. Hindi man pareha sa akong kalimutan nyo, makatulong mo ba ng kantagod ko yung kaya sana, hindi ko ang mga kalimutan na ang binuhat ang saan araw ng pakyasin. Pero sa Ginoo sa video, pag once God no siya promise, ituhata siya saan, hindi naman siya i-fulfill. Tapos, kailangan ko nakita ko muna, kaya tulad na ay isaan si God na padala siya sa Savior. Itong diba the life Jesus was born in Bethlehem, it is not just an historical event, hindi naman siya an historical event, but it was the most God fulfilled His greatest promise sa tao sa humanity. So, ako po ni-iwan ko, i-highlight ko, sa iyo para to clarify, for example, Christmas is some said paganism na practices. Kasi kasi nung pauban nato sa association, o pauban nato sa church, pauban nato sa pagpuro. Usay pinigil pag ang Christmas is wala yung paganism kay kung mga sila yung hope o mga siya na. But as Christian, Christmas is not just a celebration of a birth, but it is a celebration of a promise na kept with sa Ginoo. And God is faithful, the Savior who came at the perfect time. Tapos sa itong verse ko doon atong ibasa ka o itong 9 chapter 6 is napigit ko itong iyong na si Isaiah is yan istorya 700 years before Christ was born. So, kanang verse is i-describe ng Isaiah as first, di ba, a child which represent na he is a fully human. Ako naglaro ko, he is a fully human. And then, ang word ko na son represent na divine siya o ito, anak siya sa Ginoo. Tapos, sa wonderful counselor is ilang white ko is wisdom for confusion. Kapag siya kaalam. Galing po kaalam
sa time na naabot kayo pagduda. But was wonder, mighty God's strength in our weakness. Tapos ang everlasting Father is na bitaw na love that never ends. Ang last is the Prince of Peace, peace in every storm. Ngayon sa known verse is shows that birth of Christ is not accidental, but it is the exact fulfillment of what God's declared long time ago. Kung sa kana siya na kayo naman, dali yung kay kabila. Nagkatapos yung siguro. Ang siguro na pagkaw is kanina sa napatay. Taas sa napili ko sa uwang kasi na namatay. Kung there are three, kalitan siya, there are 3 points na kurang saluhan ka rin ng una. Yung first is God's promise was declared. In Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive and give a birth to a son, and will call him Emmanuel. What the first point in the verse, God's promise was declared. Or, diba, matawag na ito na, diba, kung sa atong panggobyerno, ditawag natin pag once, diba, kanang example, kanang mga holidays. Pag once si President mo execute ang siya executive order, declaring, diba, declaring mo rin sa total. Kaya go forward lang po sa 2026, diba, magdala na siya executive order na i-release si President na declaring sa kanyang mga holidays, special working, special non-working, national holidays. Pag once it was declared, so pasabot ka na ng mga schedule, ka na ng mga days, is holiday na siya. Entire ito na Pilipinas na buwan. Pag once ito pasabot declared, it is official. Diba? Official siya. Bahalang ito pa na ito. Sa buwan pa, marami ka ka-file kanang sa butar pa kanang sa gano'n, marami ka ka-file hindi niya po tumatawag na award ito. It was official. Walang as part na God's promise kapag pagiging din ang fulfillment of God's promise is first, God's promise was declared sa pumibasa karon tapos walang sa tupat karon na God announced the coming of Christ long before it happened. Walang assurance na makag-Kristohan na kung halos kung itaguro pa naman ako dito sa kwarto kung message ni ay dito sa ni Ortiz Pamilya na ang message ko sa Brian. Wala kitibali meaningless ang tanan pag once si Christ na natawag na kung ito wala kung dibuhat ko ni Christ sa cross. Kaya hindi meaningless ang tanan ako ang bato ang patinan ko ang matawag o bilang pag walang assurance nato na one, we fulfill with God na bigyan niya yung ipadala niya ang nakikis assurance para sa tuang ng mga anak o sa mga tao ng humanity na naang yung Savior ng para sa tuang. Dili-ino ba nga kay iba kung magkanato kung ma-compare nato sa other mga groups or religious na groups kaya sa itong anak kung na-Christianism, na-Islam tapos na-Hinduism, na-Taoism pero bilang ito i-compare ang tanan na ang tinuod lagi na natawag, tinuod lagi na Savior is only Jesus Christ. Piliin na sa Islam, sa other mga grupo na sa ilahang faith yan. Muna ang atong pagtuo ng atong faith is naka-anchor din sa tinuod ng buhi na Savior. Piliin na Savior na usahay puta, bulog, kalulog, usahay tuloy na ginasimba niya binigmanggani yung naka-appreciate. At ang ako ang Savior na ipadalang Christ na it was declared by God na iibig ipadala.
pwede siya. Hindi siya yun na para sa ato. And then, he promised are clear, intentional, and trustworthy. The birth of Jesus proves that God never forgets His promise. Hindi na yung pwede to prove na ang promise sa Ginoo is first na siya ipagalaya ng ito. The second point is God's promise was fulfilled in His perfect time. In Galatians chapter 4, verse 4, but when His set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. God fulfilled His promise at the exact right moment. Late to advance. Di ba kung siya yung mag-pray ka na in your perfect time. Kaya sa'yo mo ang ato muna ko sa'yo mo ang taong is pag once mo siya ang taong naamot ko na siya standard na timeline dapat work na pwede ang isip mo dapat i-schedule kanya timeline. Magiging or kagulagin ka na ang plans and ways sa Ginoo is higher than ours. Hindi mo ba nga pag once dali mapakyas, for example tao natay di plano tapos dili siya ma-fulfill o dili siya ma-fulfill ka na dili siya usay ba mag-plan ka na tapos dili ang iba nila na sige kita na kung ampo so kaya tamo mga kaya ba rin sige ampo ang tubag sa Ginoo favorable para sa inyo but walang always na tayo put in our mind na pag once we are natay mga plans natay mga for future or natay mga decision making na angay ang tubato na naging na po na let your will be done o God. It is kaya ang perfect time mo kasi ng mga is na dili na to sa akin mo na to ba ma-apprehend ba yung po na sa akin pagkula to ba hindi siya kayo wala na din siya natuan but at the end hindi na ito makita kung sa orchestrate sa Ginoo kung doon sa pag-orchestrate sa Ginoo niya ang plan mo niya ang timeline para sa Ginoo. Isa po rin nga po is kana po gano'n ng mga loved ones, natin mga relatives, na gusto po na po sila na dalhin sa ilan sa Ginoo o kapag sila po yung kapagin sila po kung naging din na po ako rin na i-live na kay Ginoo umulan pray continually hindi natin lang pag-alam po diba takin mo yung na pag once si God yung sa atong time hindi mo din ba nga pag-ibig lahi na din pwede na siya kanang perfect time na siya kaya kanang din na siya once again ang ginong gayon na wala siya kanang naka-orchestrate na lang naka-cluster kung sa korpeng anak kung sa salita pa na siya wala scripted na daan na nanalo mo na sa sabihin lang dili ka angay mo ka mag-worry pag once kanang tanaw na ko sa tuang standard o sa tuang setup dili siya ma-fulfill na kung time ko kanang ingon sa Ginoo na God promise is the exact right moment. Kanang God sa is never early, never late, beginning na. Tapos in our lives, what God has promised will come in His perfect schedule, not ours. Ang Ginoo rin yung set para sa Ginoo. Hindi mo ba na katagan mo kung sa pag-igatubot at hindi mo ba nilo dapat sa kanyang period na isa po taraw sa mga young people na mag-inyo. Tapos mo sa Lord, ang plano mo nga nila tapos wala ka mo yung mga ko na
trabaho. Tapos ulit ko rin nga, ikadulong sa Panginoon, tapos nakabay natin na ang Filipino mentality na anak, trabaho, karoon makatabang ka, so pasapot ni ka, presyo ba ang bagong graduates o bagong pwede sa pasar sa mga kuwan, sa mga exam, sa mga kuwan ka na sa mga government, ng mga examination, presyo yung mga kuwan ba nga tapos si mama, ala sa papa lagi mo ako nag-i kung yan sa inyo hindi ko ginainom na sayang tanah tanah ketika menara mempunyai aku mengaku tensi tanah hasil tanah aku depan maka beli tanah dan ang pagkinabi yung kalimutan ng sila ng YouTube na always favorable para sa tuwa always kayo nakawin tayo pag-gossip ka ng bilik yung favorable para sa tuwa na i-provide sa kanak tayo is beneficial para sa tuwa. But, pagkita mo sa inyo is best para sa tuwa. Kasi makamaayos sa inyo. Na, kung ngayon doon na, once, ang promise sa inyo is, mahatol siya perfect time para sa tuwa. And the third is in God's promise brings life, peace, and hope. In Isaiah chapter 9, verse 2, the people walking in darkness have seen a great light, and those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Ngayon na sa kanina time is ito sa kanina passage is the hope of the coming of Messiah. Ito na tayo na ito po siya na invade na sila sa Syria ng mga tayo. Tapos pag-invade yung Syria, tapos experience ito na nabig na kay kung itanaw na po sa mga pagkina sa chapter 9 verse 2, grabe na oppression ang isang Israelites na natin sa pag-ibig. Tapos diba? Kamagay, ako na-remember na sa kwan kung sa college na tayo, may itawag lang na kay kwan ko kanan sa issue 1, ako nag-graduate na is community development. Tapos kwan, din siya, kanang nakabili sa marginalized. Kung nakay social worker, sila office na kami ng mga kuwan na community development is natin sa ground ng kuwan. Kung saan gani, mag-praktiko niya dito na sa kuwan ng Islamist, Occidental, o somewhere before, after sa Osami City o before sa Oroqueta, ang mga municipalities. Tapos muna lagi na pinibal ang mga museums, tapos community development, nagawin mga government officials na kasabi namin from the DMRDA sa nagili ko mga aktivista rin, o nagili ko mga kuwan ka na magrintahan para sunod kong kalihukan sa kuwan, dito mga ilunsya. Kaya may balang gano'n natin, kasi lang lagi ko may balang nga na kanil community development, ito ba kanil community development, tanan nga nag-develop sa mga rebuilding sa YouTube, hindi ka na kuwan. Ano yung bakit mo? Munang, tanong na sa mga munang na, mga aktivista o sa pangganap mo is, nag-awin parang naghahatag ng orientasyon sa mga taga-buti nga batok sa gobyerno. Kasi ang hirap sudah di bawah tapos maayaw na kuwan ka ito yung bibian ng ipaabot. Tapos pag-once na itawag na mo na relation sa kapag-kaw ng oppressions, na itawag na nga POS, Press, Depress, Oppress, Suppress Member of the Society. Wala na itawag na ito nga poorest among the poor. Kaya itawag na ito mga itawag na sa marginal. So pag-once mga kapwa sa marginal is muna na tanan na dili ma-avail sa kuwan na nagtibay sa tao galang kuwan na bilaan ng mga groups
Tapos mo lang yung mga katuan, yung mga community, aron sa pag-ano ka ng i-strengthen, itulong sila, tapos buhatan sila people's organization, para makaabing sila government na fund, mga projects sa mga flagship programs sa government. Tapos sila naman ito makita ulit, kung sila murag, hopeless sila. Wala sila ito. Unang sa maong verse sa God's promise brings light, peace, and hope. The birth of Christ brings light in our darkest moment. Hindi tayo naatay. Diba ka ng langka ka ng lubog pa ng project ka ng problemado ka. Wala ang light or si Christ as the light in our darkest moment. I always remember. Walang ang kanang bitawban, kanang bitawang suicidal sa mga Christian is really kung sakpan pa na, it is not applicable para sa Pilipinas. Hindi is applicable. Okay, pag-once natin matungkol, wala Christian nag-suicide. Do you think ang Christian o may anak from the pag-once na anak kay Kristo? Kasi okay, wala Christian nag-suicide lagi. Wala again, light in our darkest moments. Kasi wala kayo yung mga testing ko, wala ang answer or ang solution ng analysis. Ano yung lang ko ito? Pag sige ba, papalag mo sa tulong sa ito, binahin ka rin. Pag once nakit ko, yung mga fear, o yung mga kaguto, yung mga companion, yung patuloy, kailangan yung advice. Pero pag once you are in the body of Christ, hindi mo katambal na nakonference sa puno sa mga peace in our global hearts. And then, hope for our future, the last is salvation for our souls. Now, if God fulfills His greatest promise, sending His Son, He will surely fulfill the promises He has spoken to us today. Marami na ito ang kuptan na promise sa inyo ng hatay sa ito. Kung wala at always ibutang sa itong heart o sa itong mind, i-cherish ko na ito ba na nami promises sa inyo, especially sa ilang scripture. So, kung nagay promises sa inyo, sa tanan aspect sa kinabuhi, sa tao, both Christians, wala pa nila sa dito. Nami promises sa dito. Walang dili taang ay pag-ano ba makikip sa dito. Walang always remind matag-usan na read, sa bata ka na, read your Bible, pray every day, and we will grow. Kinaharang dito ang inyong plan, mag-grow kapag once na manang dito tulong sa inyo. Sa bata pa kayo, kung nadaan ko na, read your Bible, pray every day, pray and meditate, para sa struggles sa pag-face na po every day, sa po ang adlaw is nakikita na hindi mo natin feeling. In conclusion, the birth of Jesus is the ultimate proof that God's word is true, God's timing is perfect, and God's salvation brings hope. And that is word of God na kahit matag-usaw, hindi po natin ito na guidance, usap po natin yung palipunan dito lang na once God will promise, i-achieve siya, i-fulfill. Not your time, but in God's time. Yes. Salamat din mo sa buong mensahe ng Lord, this word of God.